God provided, He still, and He will. The context of this chapter, Paul is recognizing the goodness and the generosity of the Philippian church. Pinapaliwanag po ni Apostol Paul mula sa liham na ito to the Philippian church or to the Philippi, yung kabutihang ginawa nyo sa lingkod ng Diyos. In fact, sinasabi niya, simula nung siya'y umalis sa Macedonia, when Paul met the Lord in Macedonian Road, at simula nung araw na yon na siya'y naroroon, at siya'y nagpunta sa iba't ibang lugar upang for a missionary journey, sabi niya, kayo yung iglesia, kayo yung bayan na lubos na tumulong sa akin. At sabi po niya sa Apostle Paul, even in Thessalonica, maging nung ako'y nasa iba't ibang iglesia, natatanggap ko ang inyong mga binibigay, natatanggap ko ang inyong mga panalangin. At sabi ni Apostle Paul on verse 17, hindi sangad kong laging tumatanggap ng mga kaloob. In fact, sabi ni Apostle Pablo, I am full, I have enough, meron ako. Pero gusto ko man kayong pigilan sa inyong pagbibigay. Pero sabi ni Apostle Paul, ngunit nais ko na kayo ay makatanggap ng masaganang gantimpala o pagpapala. Ayaw pong hadlangan ni Apostol Pablo ang pusong mapagbigay nitong mga taga-Pilipay sapagkat alam niya na sa pagbibigay, nandun po yung pagpapala na ibubuhos ng Panginoon. I am full, I am abound, I have enough. But in order for you to be blessed, I will allow you to give. Ganon din po sa ating Panginoon. Kung usapin po ng pagbibigay, walang kailangan sa atin ng Diyos. God is still God without us, without your time, without giving your talent, or without sharing your treasure. Diyos at Diyos pa rin siya. But sometimes, or most of the times, God is allowing us to give our time, our talent, and treasure because that is the way where God will bless us. The blessings. Sabi ni Apostol Pablo, kayong mga taga-Pilipay, bagamat kayo ay nagsakripisyo, bagamat alam ko na kayo ay may mga pangangailangan din, pero nagawa niyong magbigay, alam ko may mga needs din kayo. But here is the promise of God. Verse 19, but my God, our God, shall supply all our needs according to His riches. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating pagtatapat. Just do our best and God will take the rest. Philippians chapter 4 is one of my favorite chapter sa mga chapters na naisulat ni Apostle Pablo. If you will read that from verse 1 up to the last verse, napakaganda ng mga bawat verses. In fact, the verse, rejoice in the Lord evermore, na paborito natin, belongs to that chapter. Pero kung meron man siguro tayong life verse or isang verse na lagi nating patuloy na sinasambit na may kinalaman sa pangako ng Diyos sa mga panahon na nais nating panghawakan sa panahon ng pangangailangan, Philippians 4:19, my God shall supply all my needs according to His riches. We must remember that God, He is the master of our need. Alam niya ang lahat ng ating pangangailangan. And when it speaks of need and demand, pag nalalaman ng Diyos yung ating mga pangangailangan, He is never shocked. He is never intimidated nor exhausted. Kung tayo pong mga tao, pagkat meron tayong mga pangangailangan, nabibigla tayo, we are shocked, we are intimidated, kinakabahan tayo, balisa tayo, natatakot tayo, di natin alam ang gagawin, napapagod tayo. But God is the master of our need. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. At sa bawat pangangailangan ng bawat isa, hindi siya nabibigla sa pangangailangan natin. He is never shocked, never intimidated, and never exhausted. Opposite of us, that's why pinangakuan ni Apostol Pablo mula sa salita ng Diyos, don't worry, our God shall supply. But it's speaking of need. Kung usapin din lang naman po ng pangangailangan, we are a needy people. Lagi tayong tumatawag sa Diyos, marami tayong hinihingi sa Diyos. When we speak about need, it's not just money, it can be health, iba-iba po, pero mostly it's a financial need. Kung usapin din lang naman pala,
na ibibigay ng Diyos, the question is, why installment? Bakit hindi na lang ibigay lahat? Bakit hindi na lang tayo bigyan ng garantiya, ng assurance na talagang makakaraos kayo? Maililipas niyo ang lahat ng yan. Hindi kayo pababayaan. Why installment? Actually, there is an assurance eh. The Word of God are loaded with assurance of provisions of God and guidance of God. Jeremiah chapter 29 verse 11, for I have thoughts toward you. Anong thoughts? Thoughts of peace and not evil, to give you an expected end. Alam ng Diyos ang dulo eh. There is an assurance. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God. Pero bakit hindi agad ibuhos na ang pagpapala? Bakit pautik-utik pa ang mga gantimpala? Why? Just like Abraham, ipinangako ng Panginoon kay Abraham, your seed will multiply like a suns and the stars, dadaming iyong lahi. Pero bakit hindi agad binigay? Bakit installment? Bata pa lang si David, ipinangako na inanoint na ng Panginoon, ikaw ang magiging hari. Pero bakit hindi agad? Bakit hinayaan pa ng Panginoon na siya dumanas na mga hinahabol ni Saul, mga kahirapan? Kung nandun yung pangako that God will provide for their needs, for our needs, bakit installment? Even for Joseph, kaya nga siya pinagsilosa ng kanyang mga kapatid sapagkat sabi niya, among all your brethren, ikaw ang itataas. Pero hindi naman agad itinaas. Installment. Because the Bible says, thy word is a light unto my path. Para pong yung ilaw sa paanan, na sa bawat hakbang, hindi mo makikita hanggang dulo. Pero sa bawat hakbang mo, sapat upang malaman mo, upang hindi ka maligaw, upang mabuhay ka. That is just how God provided us in the wilderness, in the darkness of our life. Ganon din po how God promised the promised land. Dumaan sila sa wilderness. Hindi instant. But there is an assurance of the promised land. And while they are in the promised land, it is a miraculous thing how God fed them. Papaano sila pinakain ng Panginoon? In the form of manna. A bread came from heaven, fall from the sky, manna. At nung pumatak, anong sabi nila? Manna. Which means, what is this? Ano to? Papaano to? Ganon din po ang manna ng ating pagpapala. May mga times na hindi natin alam, papaano to? Ano to? How are we going to survive? But all throughout in the wilderness, God fed them. And that manna fell from the sky, bumabagsak lang po yon, installment. In fact, ang utos ng Diyos, huwag nyo munang kuhanin yung pang isang linggo, yung pang bukas. Kung ano lang yung pumatak ngayon, huwag kayong mag-alala, may papatak. Mabubuhay kayo. There is an assurance of promised land. For the meantime, there is a wilderness, but there is an assurance. Ganon din po sa ating pambuhay. Kung pwede lang na ibigay na lahat ng Panginoon, nandyan na talagang buong bahay mo puno na ng bigas, ang iyong mga kayamanan, pero may mga pagkakataon na one day at a time. But there is an assurance, there is a guarantee that there will be a manna falling from the sky. We need to trust the process. Nandyan yung promise, pero ang Panginoon laging may proseso. Katulad ni Abraham, bago ipangako ang multiple seed, katulad ni David, bago ibigay ang trono, katulad ni Joseph, bago siya itaas ng Panginoon, katulad ng promised land, dumaan muna sa wilderness. There is always a process. Why? Because God is not just after on the product, but He is even after in the process. Bakit kailangang dumaan sa proseso para ibigay ng Diyos ang ating pangangailangan? I want to share few things this morning. The blessings of being needy. Ang pagpapala sa isang tao na kung saan nararamdaman ang pangangailangan. We are needy people. In some part of your life, maaring you have strength, but you will have weakness
that you will look for someone, for something, to fill that gap of need. Meron at meron tayong kahinaan. Probably, malakas ka sa katawan, mahina ka naman sa emotion, or malakas ka sa emotion, bagsak ka naman sa financial. But bakit hinahayaan ng Diyos na dumating tayo sa punto na lagi tayong nagkakaroon ng pangangailangan? First, the blessing of being needy is the blessing of opportunity. The blessing of opportunity, ang pagpapala ng pagkakataon. Every necessity is an opportunity. Ang bawat pangangailangan ay pagkakataon. First, anong blessing? Anong opportunity? Sa mga panahon na tayo nangangailangan, anong oportunidad ang ibinibigay ng Diyos na ito'y magiging pagpapala? First, if you are needy, kung ikaw ay nangangailangan, kung ikaw ay umiiyak, kung meron kang hinihingi, it is an opportunity to experience the generosity of God. Kaya dinadala tayo ng Diyos sa punto na mangangailangan ka din para ma-experience mo kung gaano mapagbigay ang ating Panginoon. You will not know that God is a giver, is a generous God, if you have everything and if you can supply everything. May mga time na dadaling ka ng Diyos na kakailanganin mo ko. Tatawagin mo ako so that you will be able to experience not just me as being a protector, but the Savior, but you will experience the generosity of God upang makilala, upang maramdaman natin. And it's good thing to have a testimony, to experience, naramdaman natin na minsan may mga tumulong sa atin, naramdaman natin na nakakasurvive tayo kasi magandang trabaho natin, naramdaman natin yung mga pagpapala. Pero ibang bagay, yung naramdaman mo na mga panahong walang-wala ka na, pero ramdam mo sa Diyos galing ang pagpapalang ito. If you are needy, when we are out of resort and resources, minsan dun papasok ang Diyos in order for you to experience the blessing of opportunity, the opportunity to experience the generosity of God. Letter B, the opportunity to exhibit the grace of God. Not just experience the generosity, but exhibit the grace. Pag tayo po ay laging nangangailangan, at ang Diyos po ay nagtawid sa atin, mas naihahayag po natin yung tinatawag na biyaya ng Diyos. Sabi ng Bible, if it's not by the Lord's mercy, kung hindi lang ang Diyos ay naawa at dahil sa kanyang habag, if it's not of the Lord's mercy, I am already consumed. Ano po ang ibig sabihin ng grace? Yung wala kang maituturo, kundi Diyos lamang. Yung biyaya lang ng Diyos ito. Dati may kakayahan ako, dati malakas ako, dati may mga kasama ako, pero dinala ko ng Diyos sa punto na siya yung muli kong hinahanap so that I will be able to experience His generosity. And after I experience His generosity, I will exhibit the grace of God. Yung buhay ko ay maging patotoo na kung saan biyaya lang ito ni Kristo. To experience the generosity of God, pag tayo ay nangangailangan, to exhibit the grace of God, laging ang Diyos, and to elevate the glory of God, upang mas lalo nating maitaas ang Diyos sa iba, na kung saan ito'y patotoo, na hindi lamang tayo may Diyos, kundi meron tayong Diyos na buhay. Hindi natin nahahawakan ng kanyang palad, pero nararamdaman natin ang kanyang kamay. Hindi natin siya nakikita, pero nagpaparamdam siya. Why? Sapagkat ang Diyos natin ay naririyan to elevate the glory of God and to empower others. Ang pagpapala, kung bakit minsan dinadala na tayo ng Diyos sa mga punto na ikaw ay mangangailangan, ay upang kung ikaw naman ang biniyayaan, ikaw ang gagamitin ng Diyos upang pagpalain at tulungan ang iba. To share your blessings. It is an opportunity. Kaya po sa ating pong buhay, so much given, so much required. Kung tayo man po ay dumadanas ng mga pagkakataon at maaaring mas lamang tayo sa lakas, mas lamang tayo sa panahon, mas lamang tayo sa pinansyal, baka hindi lang para sa atin yan.
Ikaw ang ginagawang daluyan ng pagkakataon. Pero kung lahat tayo ay meron, kung lahat ay pantay-pantay, there will be an opportunity for you to empower others. So it is also an opportunity for us to be the channel of blessings. Gamitin natin ang mga oportunidad na ito upang maging pagpapala. So first is the blessings of being needy, the blessings of opportunity. Salamat, samantalahin natin yung mga pagkakataon na yon sapagkat may pagpapala kahit sa ganong pagkakataon. First is the blessing of capacity. The blessing of capacity, it means to say, sa mga panahon ng iyong pangangailangan, and when God supply your needs, malalaman ng Diyos ang kapasidad mo to take the blessings and the burden. When God forms, He feels. Pag ang Diyos gumawa, lalaman na niya yan. When He forms the earth, it is not just void. He filled it with lands, with grass, with trees, with animals, with seas, with creatures. Because when He forms, He filled. When He forms the tabernacle, it is not an empty tabernacle. He filled it with tabernacle furniture. May mga brazen, may mga lamp, may mga stands, sapagkat pag ang Diyos ay naglagay ng sisidlan, pupunuin niya yan. When God formed an ark, He filled it with passengers, Noah's family, every partners of animals during that day, because He filled it, because He formed it. And when God formed man out of the dust, nalikha si Adan, there is a form, but it needs to be filled. Out from the breath of God, hiningihan niya si Adan because man was not just formed, but even filled. So when God forms you, He will fill you because God knows our capacity. Alam na ng Diyos hanggang dulo ang kailangan mo. Alam na ng Diyos hanggang dulo ang kukonsumihin mong bigas. God forms a capacity. So when God forms you, He will fill you until the end. The blessings of capacity, para makita natin hanggang saan tayo kayang punan ng Diyos. But we should never question the capacity of God. We cannot exhaust sin. Sabi sa ating binasa, but my God shall supply according to His richness. Ayon sa kanyang kayamanan. Maaring ang mga bansa ay may mga time na bumabagsak. Bagsak ang ating ekonomiya. Kung ibabase mo lang sa iyong kakayahan at kayamanan, may mga time na nalulugi ka din. Pero sabi ng Panginoon, according to my richness. Hindi mo mauubos yun. So we never question the capacity of God to fill you and to give you. We cannot exhaust His riches. We cannot stop His generosity. So when He forms, He fills. The question is, kamusta ang kapasidad mo? Ano ang kapasidad mo na tanggapin ang pagpapala ng Diyos? It's not a matter of how God can fill your capacity. It's a matter of, kaya mo bang tanggapin ang pagpapala ng Diyos? Ano ang kapasidad mo na kayang tanggapin? That is why, sometimes, God is also checking the forms. Remember, when God forms, He fills. Kamusta yung buhay natin? Are we able to contain the blessings of God? O yung sa sidlan, baka mamaya maaring may butas, may tagas, masasayang lang, masisira lamang. There were times that our form is deformed. That's why God can no longer feel it so much. We better check. Kaya the blessings of being needy, ito po'y pagkakataon din para ma-check natin ang ating sarili. Na ako ba talaga ay karapat dapat sa pagpapalang ito ng Panginoon? Sa pagpapala bang ito ng Panginoon, hindi ko siya makakalimutan? Sapagkat ang dami pong finorm ng Panginoon, pinuno ng Panginoon, pero na-deform. Kaya we should be careful and search our heart. What is your capacity? Kaya mo bang pangalagaan? Bigyan ka ng maraming trabaho, maraming negosyo, baka dumadaing ka na.
Baka hindi mo kaya. Bigyan ka ng mga gantong pagpapala, dapat we better check ourselves also. Ito bang pagpapalang ito ay magiging daan upang ako'y mas lalong mapalapit sa Panginoon o mapalayo sa Panginoon? Search me, O God. Are you in good form to receive the blessing of God? Are your heart deformed from discouragement and doubt? Or maaari namang ang puso natin deformed. Nandito tayo, nakikinig tayo, nag-church tayo, may ministry tayo, pero sa totoo lang, hindi na ganun yung pagtitiwala mo sa Diyos. Sapagkat sa dami mong hinihingi, hindi pa ibinibigay ng Diyos, nade-deform na yung heart mo. May mga discouragement ka na, and that discouragement turn to doubt. We all been there. Dumarating yung time talaga na parang nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, after all, parang hindi ko nararamdaman. The problem is, dahil sa mga pagsubok na yon, we are already deformed. Dapat itama muna natin yon. Sapagkat ang Panginoon, He is not just looking on the gravity of your problem, He is looking for the gravity of your faith. Hindi lang tinitingnan ng Diyos yung laki ng pangangailangan mo, tinitingnan ng Diyos yung laki ng pagtitiwala mo. We better check our capacity. So the blessing of needy, it's essential for us to test our capacity. Number 3, the blessing of maturity. The blessing of maturity. Sa panahon ng ikaw ay nangangailangan, nagigipit, tinatawag mo ang Diyos, anong pagpapala? Masusukat ang iyong maturity. Maturity. It's another thing to be in the Red Sea. It's another thing to be in the wilderness. Di ba po sa buhay ng Israelita, parehas nilang pinagdaanan yun. Anong pinagkaiba? Nung sila ay nasa Red Sea, sinasalakay na sila ng mga alagad ni Parao. Stand still, sabi ng Moses, tayo lang kayo dyan. Moment lang yun eh, ang bilis lang nun. Probably it will took hours or days. Yung panganib nila, yung takot nila, nawala na agad. Yung pinagdaanan nila, saglit lang. Ang bilis ng deliverance ng Diyos sa Red Sea. Ano ang wilderness? Katakot-takot na taon. May mga pagsubok na mabilis lang. May mga crisis na parang naitawid mo agad. After 1 month, nakasurvive ka na 2 months. Pero yung ang tagal mo ng pinagdadaanan itong utang na ito, yung ang tagal mo ng pinagdadaanan itong karamdaman na ito, it's not just a Red Sea, it's a wilderness. Mahirap ang wilderness. Susubukin ang tatag mo, ang pananampalataya mo, ang maturity mo. The difference is the duration. At alam nyo yung bagay na bibigat, bearable yan pagka sa umpisa, pag mabilis. Kaya mong buhatin ang 50 kilos siguro ng 10 segundo, 5 segundo. Pero habang patagal ng patagal, pabigat ng pabigat, ganun ang problema. But the blessings of being needy nasusukat hanggang sa ng iyong pananampalataya. Meron tayong mga pagsubok na para bang, Lord, salamat. Nakatawid agad kami sa Red Sea. Yung ako'y nag-aalala, pero Lord, ang galing mo, ang bilis mo, sinagot mo agad. Pero lahat po tayo, meron tayong mga wilderness na, Lord, how long? Ang haba ko na dito. Ang tagal ko nang inaayos tong relasyong ito, ang tagal ko nang binabayaran to, ang tagal ko nang iniiyak to. Meron tayong mga ganong wilderness. Pero dun sa wilderness, mas napaprocess ng Diyos yung tinatawag na maturity. How long will you trust God? Hanggang kailan ka maniniwala sa ating Panginoon? Hanggang kailan ka mananampalataya? Madali lamang na manampalataya pag sinagot agad ng Diyos ang ating panalangin. But after, lalo pa kung ikaw ay nagtatapat pero parang pakiramdam mo hindi sapat, susubukin ka ng Diyos. We have all that kind of testimony. Pero dun sa mga pagkakataong yun, dun tayo pinalakas at sinubok ng ating Panginoon. The test of maturity. Faithful ka ngayon, masigla ka ngayon, umaawit ka ngayon. Kasi Red Sea lang ang pinagdaanan mo, pero pag dumaan ka sa wilderness, kaya mo pa rin bang magtapat sa Diyos? Kaya mo pa rin ba maglingkod? The test of maturity. Number 4, the blessing of humility.
Number 1, the blessing of opportunity. Number 2, the blessing of, ano yun? Makalimutan ko na, ako may gamay ito. Capacity. Number 3, the blessing of maturity. Number 4, the blessing of humility. Yung pagpapakumbaba. Sa panahon na tayo ay tumatawag, ito yung panahon na tayo ay bumababa, nagpapakumbaba. Alam nyo, from the word humility, you can derive the word humiliate. Medyo positive na yung humility, nagpapakumbaba. Yung humiliate, ang ibig sabihin po nun, you feel ashamed. Ikahihiya mo, mapapahiya ka. You are foolish by enduring their dignity and self-respect, especially publicly. Humiliate. Talagang medyo mapapahiya ka. Alam nyo, sa ating pong buhay, minsan dumarating yung time na talagang mapapahiya tayo sa Panginoon sapagkat ipinapakita ng Panginoon, without me, you are nothing. With all the uncertainties of life, nothing is stable, nothing is certain, paiba-iba ang takbo. Kahit pa ikaw ay batikang, nag-a-abroad, at sabihin mong, garantisado na may tatanggap sa akin, hindi sigurado. Kung ang kalaban mo naman ay kalakasan, maraming mga unstable at uncertainties. May mga panahon that we felt that kaya natin, kahit wala ang Diyos sa ating pambuhay. Kaya nga maraming mga tao na kahit hindi nila kinakilala ang Diyos, nabubuhay din naman. Because they can. But there will be a time that God humiliate. God will put you to shame. God resisted the proud. Alam nyo, yung hindi natin paglapit sa Diyos, hindi natin pananalangin sa Diyos, yung hindi natin pananambahan sa Diyos, pagpapatunay lang yan, as pinapakita mo, Lord, kahit wala niyan, kaya ko. Hello, kabataan. Kaya ko, Lord. Kaya kong maging honor student. Kahit wala ka. Kahit hindi na ako nakakapunta sa church. Kahit wala yung word of God. Kahit di ako nagpe-pray. May sweldo ko. May 13 month, 15. Kaya ko yan. But time will come. You will need God. And you will humiliate you first. He will put you into shame. And if you will recognize that dealing of God, that humiliation will put you to humility. Nagpapakumbaba ka sa Diyos. Di ba blessing yun? Na natuto kang magpakumbaba. God give us certain tests to humiliate us so that we will have humility. So that you will say, it is not I, but Christ. It is only by the grace of God. Amen. Diyos at Diyos lang talaga. Isang pagpapala, yung tayo'y nangangailangan kung ang magiging resulta ay panawagan. Yung muli mong tinawag ang Diyos, muli mong hinanap ang Diyos dahil sa pangangailangan, the blessing of humility. And the last, amen? The test of testimony or the blessing of testimony. Sabi ni Job, pagkatapos ng lahat ng ito, sa ngayon, pinagchichismisan ako sa nangyari sa buhay ko. Job is a righteous man. He is a godly man, a just man. Naglilingkod naman sa Diyos. Unang binawi, lahat ng mga negosyo, wala. Mga anak namatay. Mga kaibigan, ang asawa pa, hindi niya kasama. Diverse problems. Meron ba sa inyo dito na nawala ng hanap buhay? Lahat agad. Kay Job, lahat agad eh. Tapos hindi lang yun. On that day, ang anak niya, hindi lang isa, namatay lahat. Walang may pagmalaki si Job. Anong may pagmamalaki mo doon? Kinukutya nga siya eh. Anong klaseng Diyos meron ka? Yan ba ang gantimpala na naglilingkod sa Diyos? Yan ba ang gantimpala na nagtatapat sa Diyos? Maging ang kanyang asawa, nagdududa na. Kaya nga sabi ni Job, tatanggap ba lang tayo ng pagpapala, pero pag mga pagsubok, nung sinasabi ng Diyos, ito ang blessing, ito ang blessing. Amen, amen, salamat Lord ako. Pero nung pagpapala, ang sabi natin lagi, bakit ako, bakit ako? Sabi ni Job, sa ngayon, wala akong may pagmamalaki. Sa ngayon, wala akong testimony. Pero pag nalampasan ko tong test na ito, this test will be my testimony. I shall come forth as gold. The blessing of needy. Balang araw, yung mga panahon ng inyong kayo'y nangailangan, ay magiging patotoo nyo kung paanong itinawid tayo ng Diyos. At the more we experience
the need of God, the more we enjoy God Himself, and the more we prove that there is God, that He is with me, that He is beside me. The testimony, the blessing of testimony. May mga kanya-kanya po tayong patotoo na hindi natin alam, pero Diyos lang talaga ang dahilan. Sa ngayon, you may be in a mess, but someday that mess will be a message. There is a trash, but there will be treasure. At yung mga test nyo, matapos nyong ipasa, it will be our testimony. Hintayin nating maging isang mabuting patotoo ang mga pagsubok ng Diyos. As I conclude, never be afraid. Huwag kayong matakot. Never be afraid to trust an unknown future to a known God. Huwag tayong matakot na ipagkatiwala ang bukas na hindi natin alam, na hindi natin kilala sa Diyos na kilala na natin. Not just for 2025, for the past years of our life, God provided. Kung nagawa niya ngayon noon, kaya niya rin ngayon. God provided, He still, and He will. Sa aking pagtatapos, in a year, 2025, we have 365 days. Sa isang normal na kumakain tayo ng 3 beses, huwag nyo nang isama ang merienda, yung kain sa labas. Kung hindi ka man nag-aagahan pero dinadamihan mo naman sa gabi, minimum na lang na 3 beses. Sabihin natin ang meal, 50 pesos kada meal. Alam nyo po ba kung ilang beses tayong kumakain sa isang taon, kung 3 beses isang araw? More than 1,000. 1,095 or 1,060. Ganun beses kang karaming kumain ngayong 2025. 1,000 beses. 1,000 times. Iyan ang capacity mo. Biruin nyo kung saan natin pinaglalagay yung pagpapalang yon. And if each meal costs, sabi natin 35 or 50 pesos sa isang taon, kumonsumo ka sa pagkain at bigas pa lang, wala pa yung ibang pangailangan ng 50,000 pesos. 50,000 pesos. Kahit maliit lang bituka niya, naka 50,000 pesos yan. Oo, tingnan niyo ang katabi niyo. Hindi niyo namalayan yun. Ay ano pa yun ha, sa mga minimal pa lang yun. 50,000 pesos a year. Sino dito ang 20 years old? Pataas. 20 years old pataas. Taas na po tayo lahat. 20 years old pataas. Yan. Kung 50,000 a year, at the age of 20, kumonsumo ka ng 1,000,000 sa tiyan mo lang. Yes. 50,000 a year, i-times mo sa 20, that is 1 million. Hindi mo ramdam, naging milyonaryo ka na pala. Hindi mo alam, sa dami mong kinain. Pero paano nangyari yun? Nagkaroon ako ng milyon. Oo, nasa tiyan mo, linabas mo na rin. Hindi mo alam yon. Pero paano nagawa yon? Because my God shall supply all my needs. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya mga kapatid, as I challenge you, minsan kasi yung New Year nagiging takutan, nagiging November 1 eh. Para bang ito na naman, bagong taon. Kaya pa kaya namin? Makakabayad pa kaya kami? Makakapag-aral pa kaya? God provided. He still. And He will.